Napanatag ng loob ni Nati sa kanyang narinig na masapang bawat sulok ng kanyang mga mata sa labis na galak. Hindi maikakaila na excited na siya sa araw na gagawing pagbaba ni Gaston, kahit na hindi pa man lumilipas ang isang araw mula ng kanilang pagkikita. Parang ang tagal na nang huli sa paraan ng kanilang pag-uusap na dalawa. Sabi mo yan ha? Baka paasahin mo na naman ako. Hindi ko yan gagawin. Malambing na sagot ni Gaston upang bigyan ng assurance si Nati sa kanyang sinabi. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil sa paglalim ng gabi. Bukod doon ay nakaramdam na rin sila ng antok. Ang marinig yun ni Nati ay naging kampante ang kanyang puso't nagdesisyon na hindi na lang mag-iisip kung ano ang hanggang makababa ng Maynila si Gaston. Nang sumapit ang araw ng pagbaba nito, ay nakatanggap si Nati ng tawag mula sa kanya. Ganun na lang ang panghihina niya nang malamang hindi umano ito matutuloy na bumaba. Yun na nga bang mali at negatibong iniisip niya noon. Mukhang mabubuliliyaso pa at ang naunang pinlano nila. Kapag natapos na lang ang problema sa launching ng project, na-postpone kasi dahil sa nakita nilang problema. Parang gumuhong mundo ni Nati doon dahil may extend na naman ang paghihintay niya. Ang inaalala niya pa ay paano kung hindi kaagad yun masolusyonan. Paniguradong maghihintay na naman siya sa wala nito. Ganun pa man ang kanyang nasa isipan na hindi na lang niya yun pinansin at sinatinig. Wala na rin namang mangyayari kahit umapila. Gaano katagal niyo hahanapan ng solusyon ng problema sa launching na sinasabi mo? Malamig niyang tanong na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Gaston ang timbre nito na alam niyang disappointed ang kausap na babae. Hindi ko pa matansya, Nati. Babalitaan kita. Okay, sagot ni Nati doon na mas lalo pang nanamlay. Makailang beses na napabuntong hininga si Gaston. Gustong-gusto niyang pagbigyan ng gusto ni Nati, ngunit kinakailangan din siya ng project nila. Kailangan naroon siya since siyang namamahala na kailangan mag-explain. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi niya rin pwedeng iasang bagay na yun sa kanyang assistant at secretary lang. Anong oras ang dating ni Gaston? Tanong ng ina sa kanya ni Nati nang pumanaog. Hindi tuloy, sagot ni Nati na wala sa mood na nilampasan ng kanyang ina. Bakit? May problema ba, Nati? Sunod ng kanyang ina na halatang hindi siya titigilan upang malaman ang totoo. Nagpahanda rin kasi ito ng maraming pagkain dahil ang buong akala ay darating ang isa pa sa magiging bahagi ng pamilya nila. Ngunit mukhang ipapatago na lang niya ang iba sa mga pagkain o kung hindi naman ay ipapamahagi na. Busy siya, Mommy. May problema raw sa launching ng kanilang project. Kuhanin natin ng tubig sa fridge. Napangiti na ang ginang. Kaya naman pala mukhang wala sa mood ang kanyang bunsong anak ay nang dahil doon. Kailangan mo siyang intindihin, Nati. Pare rin naman yon sa inyong mag-ina kung kaya ginagawa niya yon. Tuluyan ang umirap si Nati na tapos ng uminom ng tubig. Wala naman siyang ibang sinabi. Masama ba na maging bad mood siya dahil pinaasa na naman siya? Sa'yo ng kanyang nararamdaman. Anong magagawa niya, hindi ba? Nati, Mom, wala naman akong ibang sinabi. Hindi ko nga siya inaway Hindi ba valid na sumama ang loob ko? Napamaang ng ginang sa pagiging bad mood ng bunsong anak, nakatip ang kanyang bibig sa gulat na gulat. Kung hindi lang tumatakbong pumasok doon si Brixton, ay paniguradong nasarmonan na naman niya ang bunsong anak. Mommy, where is Daddy? Hila ni Brixton sa laylayan ng damit ni Nati habang tinatanong na nito ang ama. Nang nagdaang gabi ay sinabi ni Nati na sa araw na yon ay darating ang ama dahil palagi itong hinahanap. Tinuturo ang pictures sa kanyang cellphone na alam na nito kung paano buksan. Makahulugan na tinignan ni Nati dito ang ina. Naku, apo, cancel ang pagpunta ng daddy mo. Walang filter na sagot ng ginang kung kaya naman mas napatingala pa si Brixton sa kanyang ina. Hinihintay ang confirmation noon na sa sariling ina niya manggagaling. Pero natitiyak kong bababayon sa isa sa mga araw na to. Malamang mamimiss ka na rin ng daddy mo. Bawi pa ni Mrs. Bentacourt sa sinabi. Hindi nga nagkamali doon ang ina ni Nati. Dahil bago matapos ang linggong iyon, natagpuan na lang ni Nati ang fiancé sa sala. Karga si Brixton habang hinihintay ang pagpanaog niya. Naunang bumabang anak dahil sinundo ng ina. Mommy, tingnan mo si Daddy! Sigaw ni Brixton nang makitang bulto ng katawan ng ina na pababa na ng hagdan.
Umirap ang mga mata ni Nati upang ipakita kay Gaston na nagtatampo siya. Pagak na natawa naman si Gaston na tumayo na upang salubungin siya habang karga pa rin ang kanilang anak. Malapad ng mga ngiti nito, halatang sabik sa kanyang ipinapakitang malakit na mga paninitig. Napanguso pa si Nati ng paglapat ng mga paa niya. Sa huling baitang ng hagdan ay sinalubong na siya nito ng mahigpit na yakap habang karga pa rin si Brixton. Nagmistula-tuli pa naman na sandwich ang kanilang anak na humalay na sa paligid ang maligaya nitong mga hagikik. Halatang natutuwa ito sa kanyang nakikitang pangyayari, lalo na ng tahasan at walang kahiyahiyang halikan ni Gaston si Nati sa kanyang labi, bagay na hindi napaghandaan ni Nati. Walang nagawa ang babae kung hindi ang hampasin na lang siya sa balikat ng pabiro dahil sa sobrang kilig. Balak niya pa sanang mag-inarte, kaso paano niya gagawin yon sa harap ng kanilang anak? Isa pa ng dahil lang sa halik na yon ay tila nawala ng lahat ng hinanakit sa loob niya. "Love mo si Mommy Daddy?" Tanong ni Brixton na halatang curious sa sagot ng ama. "Oo naman, love ko kayong dalawa." Palihim na kinurot na ni Nati sa tagiliran si Gaston, na mas lumakas pang tawa kaysa mag-complain sa sakit. "Bakit hindi ka tumawag bago ka bumaba? Gusto ko kasi kayong isurprise ni Brixton. Saka hindi ko na yung nagawa dahil after ng work, dito na ako dumiretso." Hindi sumagot si Nati na nauna ng humakbang patungo ng sofa. Nananatili kasi sila sa may ibaba ng hagdan. "Sorry na kung busy ako. Alam mo naman ang explanation ko, hindi ba?" "Hindi naman ako nagdadahilan lang basta." Hindi pa rin sumagot doon si Nati na naupo na ng sofa. Ibinaba ni Gaston si Brixton na kaagad binalikan ng mga nakakalat niyang mga laruan. Nilalaro niyang mga yon bago pa man dumating ang kanyang ama. Nang malingat naman, si Brixton ay muli pang niyakap ni Gaston si Nati at walang kurap na muling hinalikan ng labi. Napamulagat ng mga mata doon si Nati. Paano'y may kasambahay na palakad-lakad doon at paniguradong makikita nito sila. "Tsk, naintindihan ko naman." "Talaga? Naintindihan mo? Bakit hindi mo sinisin ang mga message ko?" Hindi pa rin ni Gaston tinatanggal ang pagkakayakap sa kanya. Kahit lang bes ginawa yun ni Nati. Para itong galamay na pusit na nakapulupot sa kanyang katawan. Hindi na lang yun pinilit pang gawin ni Nati. "Kasi kagaya mo ay busy rin ako. Ano sa akala mo? Ikaw lang ang may karapatang maging busy? Ako rin, Gaston." Sagot ni Nati na nilakipan pa ng irap upang asarin si Gaston sa pagiging busy ni Tito umano. Kasalukuyang wala doon ang mag-asawang Bentacord kung kaya naman silang mag-anak lang ang kumain ng sabay-sabay ng lunch. Matapos noon ay tumambay na silang tatlo sa kwarto ni Nati. Nilaro ni Gaston si Brixton nang nilaro kung kaya naman nang mapagod ay mahimbing itong nakatulog. Pagkakataon na sinamantala ng dating gobernador na bumawi kay Nati. Hindi naman na doon nagpatumpik-tumpik pa si Nati na isang haplos lang ni Gaston sa kanyang mga hita na may kasamang malalim na mga halik. Tuluyan na naman siyang nawala dito sa ulirat. Muling pinagbigyan ng kagustuhan ni Gaston na ang kinin ng kanyang sarili na pareho rin naman nilang na-enjoy. "Hindi ako natutuwa na pinapaghintay mo na naman ako." Kami. Paglalabas din natin ng kanyang saloobin matapos na ayusin ni Gaston ang nakabalot na comforter sa kanilang walang saplot na katawan na nasa ilalim nito. "Narinig mo?" Gumalaw ang Adam's apple ni Gaston at lumalim ang hininga na hindi nakatakas sa pandinig ni Nati. "Alam ko naman yun kung kaya nga bumabawi naman ako, hindi ba? Anong buwan ang gusto mong maging wedding month natin? Ikaw na lang ang mag-decide." Pilit na pinag-iiba at pinapagaan ni Gaston sa daloy ng kanilang usapan. "Tapos ano, kapag pumili na ako, hindi mo rin naman ako masasamahan dahil busy ka sa trabaho mo." "Nati, ipinaliwanag ko naman sa iyong dahilan." "You are being unfair na naman, Gaston. Bakit pagdating sa akin at sa trabaho mo o responsibilidad mo, palaging silang inuuna mo? Paulit-ulit na lang tayo. Kailan mo naman kami pipiliin ng anak mo? May chance ba na mangyari yon?" Patuloy ni Nati na alam niyang kailangan na niya iyong mailabas upang huwag maipon sa loob ng dibdib niya. Malalim na bumuntong hininga pa si Gaston. Ipinikit ng mga mata niya. Hindi na alam kung anong pakiusap pa ang gagawin niya sa fiancé para lang maunawaan siya. Huling pagkakataon naman ang hinihiling niya ngayon eh. Alam niyang huli na yun. Nagkataon lang na nagkaproblema. Ang huling project niya. Hindi naman din niya sinasadya.
Kung hindi pa tayo magpapakasal, hayaan mo magtrabaho pa rin ako. Hindi pwedeng gusto mo lang ang masusunod. Sinabihan siya ni Gaston na mag-resign na sa kanyang trabaho at plano niyang gawin sana yon. Kaso nga lang, ay ganito naman ang dating gobernador kung kaya nagdadalawang isip kung susundin nga bang pakiusap nito. Bagay na para kay Nati ay madali lang gawin dahil palagi naman niyang inuuna ang dating gobernador. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay bakit pagdating kay Gaston ay parang hirap na hirap ang lalaki. Naroon na sila na magkaiba naman sila, ngunit pareho pa rin naman sila nito na kailangang mamili. Pinaparamdam na naman ito sa kanya na oo nga at nag-resign na ito sa pagiging governor niya. Yung pagiging responsableng member ng pamilya hindi niya magawang mabali. Maaari naman sanang humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid kahit na pansamantala. Alright, sige ikaw nang bahala, Nati. Pagpayag ni Gaston kahit na mabigat sa kanyang loob yon. Natahimik si Nati. Ayaw na niyang magsalita at baka kung ano pang kanyang masabi. Oras na ibuka niya ang bibig. Ipinakita na lang niyang masama na naman ang loob niya sa pamamagitan ng kanyang mukhang nakabusangot na. Gaano ba kasi katagal niyan bago mabigyan ng solusyon? Kailan bang relaunch para naman alam ko hindi ba? Baka sa December pa. Napaahon na sa kanyang pagkakahiga si Nati nang marinig yon. Hindi alintanang kahubaran ng kanyang katawan. Hindi nga niya nilingon ang natutulog nilang anak na baka bigla na lang magising at makita silang walang damit. Sumunod si Gaston na naupo na rin sa tabi niya. Tahimik na pinulot ang nahubad na damit ni Nati at isinuot na dito. Ang tagal pa. Bulalas niyang malakas ng boses. Gaston naman, summer pa lang ngayon. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo maghintay ako hanggang December bago natin simulan ang pag-asikaso ng ating kasal? Tumaas na rin doon ang boses ni Nati na alam niya sa kanyang sarili na karapatan niyang gawin ang bagay na yun. Natalia, ang boses mo, sulyap ni Gaston sa kanilang anak na bahagyang gumalaw. Isang kamay palang hinati ang nakapasok sa kanyang damit na sinusuot ni Gaston sa itaas na katawan ni Nati. Nakakapikon ka naman eh. Kamot pa ni Nati sa kanyang ulo kahit hindi naman yun makati. Sana hindi ka na lang nag-propose kung ganun din naman pala katagal ang gagawin kong paghihintay. Diyos ko naman Gaston, hindi mo ba pwedeng masingit sa schedule mo? Palagi ka na lang ganyan, inuuna mong ibang mga bagay. Kung alam ko lang na ganito na naman na kailangan ko maghintay, sana hindi na lang muna ako pumayag. Nag-decline ako sa wedding proposal mo. Dire-diretso ng hinainin natin ipinakita ng galit na unti-unting umahon sa mata niya. Nati, ano? Ako na naman ang kailangan mag-adjust? Kapag palagi tayong ganito, wala sa ating magandang mangyayari. Marahil ay dahil napuno na si Nati kung kaya niya nagawang bitawan ang mga salitang yon. Naintindihan niya naman na may problema, subalit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi yun maintindihan ni Gaston. Ayaw na lang niyang itanong kung gaano ba ka-importanting project na to dahil baka mas lalo lang siyang mawala sa sarili. Palagi ka na lang nagpapahintay. Sa edad mong yan, hindi ba dapat ikaw nagmamadaling mag-settle? Nanatiling tahimik si Gaston na lumalim pang tingin sa mukha ni Nati. Tinuloy niyang pagsusuot ng damit sa babaeng naudlot kanina. Hindi niya lang masabi kay Nati na hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang proyektong hawak at baka mamaya kung ano na naman ang masabi ni Nati. Magagalit lang lalo sa kanyang babae na alam niyang valid. Aalis ka rin mamaya. Malamang bakit hindi ka na umalis ngayon? Hihintay mo pang magising si Brixton? Iiyak lang yan. Matabang ang tanong na patuloy na sambit ni Nati na tumayo na at bumaba ng kama. Pinulot ang mga saplot niya. Hindi lang akong pinapaasa mo, pati ang anak natin na sabik kang maging kasama. Inggit na siya kay Nixa dahil kahit pagano kabisi si Kuya Nick, palagi niya nagagampanan ng pagiging ama niya sa kanila. Hindi na napigilan ni Nati ang maiyak doon sa sama ng loob. Tumayo na rin si Gaston at bumaba ng kama. Hinanap na rin ng kanyang mga damit na hindi niya matandaan kung saan niya yun naihagis. Tahimik niya nang sinuot yon. Matapos na magbihis ay sinubukan niyang lapitan si Nati na walang pasubaling itinulak siya palayo sa katawan niya. Natalia, last na talaga. Huwag ka na ngang mangako. Puro ka na lang pangako na laging napapako. Last na? Pwes, last na rin tong pag-intinding ginagawa ko. Nakakabikon ka. Sobrang nakakainis ang paghihintay na pinapagawa mo sa aming dalawa ni Brixton. Bumigat pang lalong pakiramdam ni Gaston sa mga akusasyong binabato sa kanya ni Nati.
Kahit na totoo naman ang lahat ng yun, naiintindihan niya rin kung saan ito nanggagaling. Aminado siyang siya rin ang may mali. Nahigit na niyang hininga nang makita niyang naluha na si Nati nang dahil sa sama ng loob. Nalilisik ng mga mata nitong muli siyang sinulyapan na kung nakamamatay lang ay kanina pa sana siya doon nakabulagtat ng isay. Alam mo, hindi mo kami tunay na mahal ng anak mo eh. Palagi ka nalang ganyan, lagi kang hindi available pagdating sa aming dalawa. Umiiling na patuloy na bintang ni Nati kay Gaston na nakatayo pa rin at matamang nakatingin sa kanya. Parang inugatan ng kanyang mga paa na kung saan nakatayo dahil hindi na siya makaalis doon. Dahil kung mahal mo't mahalaga kami, willing kang talikuran ng lahat para sa aming mag-ina. Hindi mo yun makakaya, hindi ba? Dahil palaging mahalagang negosyo sa'yo. Mahalagang iba kumpara sa aming dalawa ng anak mo, Gaston. Nati, hindi ko pwedeng iwan ang negosyo ng aming pamilya. Kaya kami ng anak mo kailangan mag-suffer. Yun bang nais mong ipaintindi sa akin ngayon? So anong gusto mo? Habang buhay na lang tayong magiging ganito. Habang buhay mo na lang kaming paghihintay ni Brixton. Ganun ba? Nati, hindi naman sa ganun. Humahanap lang naman ako ng tiyempo at palugit sa'yo. Sinubukan ko namang ibigay din sa yun sa ibang pamangkin ko, pero hindi pa sila magaling o hindi naman busy ay sa business na magulang nila. Huwag kang mag-alala, susubukan ko ulit. Hindi yun ang pinupunto ko. Alam mo walang problema pagdating sa negosyo nyo. Hindi yun ang ugat ng away natin ngayon kung hindi yung relaunch ng project mo. Huwag mo kong gawing masama dito, Gaston. Namumula na ang buong mukha na sigaw ni Nati. Kinailangan niya pang mamewang upang maibsan ng galit. Natalia, huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Turo niya kay Gaston na malalapitan siya upang pakalmahin. Uulitin ko, wala akong pakialam sa negosyo nyo. Alam mo yan, ano bang tanging hangad ko? Pakasalan mo ko, baguhin mong apelido ko. Yun lang naman, hindi ba? Huwag ka sanang saan-saan pumupunta at lumilihis. Kapag ginawa mo yun, tutulungan pa kita dyan sa mga negosyo nyo sa abot ng makakaya ko. Nakalimutan mo na ba? Pwede mo akong turuan para naman gumaan kung ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa balikat mo. Hindi mo lang ako basta magiging asawa. Magiging katuwang mo na ako sa lahat ng bagay, Gaston. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Okay? Marahas pang pinalis ni Nati ang kanyang hindi na napigilang luha. Umalis ka na. Umalis ka na sa harapan ko bago ko hubarin ang singsing na binigay mo at ibato ko sa mukha mo. Umalis nga ng araw na yun si Gaston at umakyat ng Baguio nang walang malinaw silang usapan ni Nati. Hinayaan at hindi naman siya hinabol ng babae na umiyak na lang ng talikuran na siya nito sa halip na suyuin pa't makipagbati. Isinaksak ni Nati sa kanyang isipan ng mga kagaya nito hindi dapat hinahabol. Pinag-aaksaya ng panahon. Talagang iniwan niya ako. Hindi man lang niya ako pinilit na makipag-ayos bago siya magdesisyong umalis. Ni-restrict niya si Gaston sa social media account at nilagay ang number sa phone nito sa blacklist. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng kanilang pagkikita ni Gaston, ay nilakad niya ang paglipat ng trabaho sa bansa. Kung hindi lang siya nahihiya, pinaulian niya na sanang sinabi niyang gusto niya mag-transfer sa bansa at bumalik ng Canada. Ayaw naman niyang maging masama. May nagukupa na rin ang kanyang posisyon sa kumpanya nila na base sa Canada kaya ayaw na rin niyang bawiin yon dahil una pa lang ay siya naman ang kusang bumitaw. Umalis sa pwesto. Paano pag-asikaso ng kasal ninyo kung magtitrabaho ka? Sermon ni Mrs. Bentacourt sa anak nang malaman niya na magsisimula na siyang pumasok. Sumakto kasi yun na magsa-summer class si Brixton na same learning center ni Nisa. Hindi pa pinaalam ni Nati sa kanyang ina ang naging malalang sagutan nila kaya wala rin tong kamalay-malay. Mom, busy pa si Gaston kaya malabong matuloy yun ngayong taon. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga lang sa isang gilid habang naghihintay sa kanya maging available? Kailangan at gusto kong magtrabaho din ako. Nag-away ba kayo? Tanong ng ginang na mabasang kakaiba sa todo ni Nati na ginawang pagsagot sa kanya. Hindi nilihim ni Nati ang tungkol sa relaunch ng project nito na siyang humahadlang sa kanilang plano. Inilahad niya yan sa ina na matamang nakikinig lang sa kanya. Ang buong akala niya ay kakampihan siya nito. Nagkamali siya dahil sa halip ay nagbigay lang ito ng komento na mas nagpainit pa ng ulo ni Nati. Napakiramdam ay pinagkakaisahan siya. Bakit ayaw mo kasing ikaw na lang ang mag-asikaso noon? Tapos sabihin mo na lang siya. Mommy, ayoko. Gusto ko samahan niya ako. Dalawa kami.
Paano kung kaorasan na ng kasal at sabihin niyang busy siya? Ako na naman na maghihintay? Ayoko. Walang kasal na magaganap hanggat hindi siya doon nagdesidido. Mariing pagtutuloy natin na kulang na lang ay magbuhol ang kanyang mga kilay. Hindi siya papayag kahit na anong paliwanag ang sabihin sa kanya ng ina. Hindi siya magpapadikta. Gusto niyang mag-effort din si Gaston. Baka gusto niyang i-cancel kong engagement namin. Huwag niya akong subukan. Huhubarin ko talagang singsing na to. Natalia! Palatak na ng ina na nagulantang sa kanyang reaksyon. Umakto ka nga ng naaayon sa edad mo. Sana kausapin niyo rin si Gaston at sabihin niyo rin sa kanyang litanyang yan, Mommy. Umakto siya ng naaayon sa edad niya. Siya dapat na nagmamadali sa aming dalawa dahil masyado na siyang matanda. Ang galing niya lang sa kama. Pagdating sa mga ganitong bagay, napakahina niya. Wala siyang binatbat kay Kuya Nick pagdating sa pagdidesisyon. Himutok pa ni Nati na hindi mapigilan ng madismaya. Bakit kasi siyang minahal mo? Bakit nagmahal ka ng malayong agwat sa edad sayo? Marami namang bata. Napipiko natura na rin doon ng ginang. Nais niyang ipaintindi sa anak na total na mahal niya ito kung kaya marapat lang naintindihin niya. O kung may kulang si Nati nang bahalang magpuno. Sana si Peter na lang ang pinili mo o ang ibang lalaki na mas malapit ang edad sa edad mo, Natalia.